Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. At ang ating ebanghelyo lalo na ang nagsasabi at nagpapaalaala
sa gitna ng mga pag-uusig. Maraming pag-uusig tayong nararanasan at mararanasan sa buhay. Sa gitna ng maraming mga pagsubok, pagdurusa na ating kinakaharap, tayo po ay inaanyayahan na tumulad sa tupa, ahas, at kalapati. Napakaganda po ng paanyaya o paalaala ito ng ating ebanghelyo. Tayo daw ay maging katulad ng mga tupa, maamo, mahinahon. Katulad ng ahas, matalino, marunong. At katulad ng kalapati na tapat. At ito ang paalaala ng ebanghelyo na maging ating disposisyon sa iba't ibang uri ng mga problema, mga pagsubok, at mga dusa sa buhay na sa maraming pagkakataon ay mararanasan natin sa mga tao o sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahang sila ang magiging daan o kasangkapan ng mga sakit at dusa na ito. Pero sino man ang pinagmulan ng ating mga pinagdadaanang bigat o anumang bigat itong ating pinagdadaanan, may punto na dapat nating tandaan: tupa, ahas, at kalapati ang ating tutularan at susundan. Dahil ito din ang naging halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, lalo pa nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tupa, kahinahunan. Tayo ay inaanyayahan na sa lahat at sa bawat pagsubok na pinagdadaanan na maging mahinahon, kalpa, payapa, at panatag. Hindi maging marahas. Hindi maging mapaghiganti. Sabi nga sa isang pagbasa kapag Biyernes Santo mula sa mga propeta, ang Panginoong Hesus ay sinaktan, binunot ang balbas, dinuraan, pero siya ay hindi kumibo ni gaputok man. Of course, tayo, kapag nasasaktan, gusto natin sumigaw, dumaing, magreklamo, gumanti, manakit din. Pero hindi yan ang pagiging tupa. Sapagkat yung ating iisipin, ano ba ang magiging bunga sa ating pagiging marahas? Ito ba ay uuwi sa kaayusan ng ating buhay at sa solusyon ng ating problema? Sa totoo lamang, hindi tayo nakapag-iisip ng maayos at tama kapag ligalig tayo. Kaya may punto ang pagtulad sa tupa. Ang mga tupa, dadali na lamang sa pook ng patayan sa kanila. Hindi katulad ng kambing na unga ng unga. Tahimik lang silang lumuluha. Mahinahon at payapa. At yan ang unang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Anuman ang bigat na ating kinakaharap, maging mahinahon, maging kalma, at maging panatag. Pangalawa ay ahas. At ano ang katangian ng ahas? Tuso at marunong. Matalino. Hindi tayo mahinahon, pero hinahayaan na lamang natin na masaktan kahit hindi na tama. Sa ating kahinahunan, tayo'y nag-iisip, tayo'y nagninilay, tayo'y nagnanalangin at nagtatanong, ano ang pinakatama sa sitwasyon na ito? At kung ating titingnan muli ang ating Panginoong Hesukristo, lalo pa sa krus ng Kalbaryo, ano ba ang tama? Ang gumawa ng mabuti, ang mag-isip ng mabuti, at maghangad ng mabuti.
Kaya ang Panginoong Hesus, ano ang kanyang dalangin sa krus ng Kalbaryo? Pagpapatawad sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa Kanya. Hindi paghihiganti. At ang ating Panginoong Hesukristo pinili na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kung ano ang magagawa ng kahit na sinong tao o kung ano ang mayroon tayo dito sa mundo. Yun ang karunungan. Ang karunungan ay ang makita sa Panginoon at sa Kanyang kalooban ang daan, ang kalayaan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Karunungan na katulad ng ahas. At panghuli, maging kalapati, tapat. Di ba ang Panginoong Hesukristo, no? Talagang tapat ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Kaya naman, siya'y pinagpala ng pagtatagumpay sa kamatayan. Hindi siya umurong, hindi siya umatras. Kahit mahirap, kahit masakit, siguro kahit hindi niya naiintindihan. Basta ang kanyang panalangin, pinagkakatiwala ko sa iyo, Ama, ang lahat sa aking buhay. Ang lakas-lakas kasi ng tukso sa atin na kapag napapagod, nahihirapan, tama na, ayoko na, tigil na. At tatalikod na tayo sa ating mga ipinangako, yan man ay pananagutan, yan man ay misyon, o kung ano para sa Panginoon. Hindi po. Tayo ay inaanyayahan na katulad ng mga kalapati, maging tapat. Walang iiwanang pinangakoang pagmalasakitan. Walang isasantabing misyon kapag dumarating ang sandali ng kahirapan. Tapat, sabi nga ng mga ikakasal, sa hirap, sa dusa, sa kalungkutan, sa ligaya, sa kalusugan, karamdaman hanggang sa wakas ng ating buhay. Sapagkat ang ating paniniwala sa tulong at sa biyaya ng Diyos, anuman ang ating mga pinagdadaan ng hirap, pasasaan ba't matatapos din ito? At uuwi ito sa pangakong kaligayahan at kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sino ba naman sa atin ang exempted sa mga pagsubok sa buhay? Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Iba-iba yan. Well, sabihin ng iba, mas mahirap sa akin, sa iyo madali. Pero iba-iba naman talaga ang ating pagtingin dito. No? Pero anuman ang ating pagtingin sa mga hirap, mga pagsubok, problema ng buhay na ating kinakarap, laging may katuturan ang paalaala ng ating ebanghelyo. Kahinahunan ang piliin, hindi karahasan. Karunungan din ang pairalin at hindi kamalian o yung pinakamadaling solusyon. Magtatanong lagi sa Panginoon. At panghuli, katapatan. Walang aatrasan, basta't kalooban ng Diyos ang pag-uusapan. At makakaasa tayo na kadulugdan tayo ng Panginoon at pagpapalain sa ganitong klase ng paninindigan. Sa ating unang pagbasa nga mula sa aklat ni Propeta Isaiah, Oseas, no? Yung mga makasalanan ay pinatatawad at pinagpapala. Tayo pa kaya na magsisikap na sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa halimbawa ni Kristo, mahinahon, marunong at tapat, tayo pa kaya ang pagkaitan ng Diyos ng kanyang biyaya at pagbabasbas. At sumain niyo po ang pagpapala ng ating nakapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.